ako dito sa team natin dito sa TRM to share my story, and kay Tito Benz also, and to all leaders dito sa IMG, no, for welcoming me in our team here in TRM. Alright, so i-share ko lang yung journey ko dito sa ating business, no, when I started my IMG career dito sa ano natin, sa lupa, kasi I was a seafarer before. So from associate to SEBC, yun yung gusto kong ibigay na inspirasyon sa lahat, because I know we have a lot of members dito kasi sobrang hataw ngayon ng mga educators sa IMG, and marami tayo ngayon ng mga bagong members, associates, and I want to give a glimpse sa inyo na it's very possible for you na to achieve your goals here in IMG, especially kahit bago ka lang, no? Kasi baka nasa isip kasi natin is ano lang dito sa IMG, patsambahan o paswertihan lang. No, by the use of our system, dahil napakaganda na ng system natin ngayon, all of us have equal opportunity. No, yan yung advantage natin ngayon. Ayan. So, I will share a background about myself. Maganda yung kilala natin yung isa't isa. So, I am 25 years old and I am a former seafarer. So, dati po akong seaman, and nag-retire ako sa pagiging seaman when I was 23, no, last year on March. So I am very thankful sa IMG dahil sa opportunity na binigay niya dito, kasi hindi ko lubos akalain na pwede palang maging ganun, na dati ang pangarap ko is maging kapitan sa barko kasi I want to earn dollars, I want to travel the world. Yun yung ano sa amin eh, yun yung naka-instill sa utak ko talaga dati, kasi yung kapatid ng mother ko is a seafarer at siya yung nag-inspire sa akin sa pagiging seaman. And lahat ng yun talaga is nabago nung nag-join ako dito sa IMG. So, I retired at the age of 23. If may kilala kayo sa mga seaman na nakapag-retire sa pagbarko at the age of 23, I salute them, kasi maganda siguro yung business din nila dito sa lupa, just like IMG. So, I joined IMG when I was on board, and I'm still cadet that time. Kadete lang ako sa barko noon. Nag-join ako 2017. And pagbaba ko talaga sa barko, 2018, after a 1-year contract, napag-isipan ko talaga na gawin yung IMG business. Bakit? Kasi alam natin, pag ang seafarer, pag matagal ka dito sa lupa, wala ka talagang other source of income, puro palabas yung pera mo, no? Walang pumapasok. And the number one cause dahil nauubos yung pera natin is that mentality of one day millionaire, di ba? Pag seaman, dollars income, tapos libre agad sa mga barkada, bili ng mga gadgets. So ganyan ako dati, no? Lalo na sa mga ganitong edad, mga millennial, kailangan mo talagang magpa-show off para in ka lagi. So yun yung mentality ko. That's why I'm very thankful talaga na punta ako dito sa IMG, dahil nabayaran ko rin yung utang ko sa school namin. Kasi dati akong scholar, study now, pay later. So ang utang ko sa school is around 300,000. So lahat ng yan, no, nabayaran ko because of IMG. Yung income ko dito nung SMD ako. And nag-run ako ng marketing director without any idea kung paano siya gawin. Basta nalaman ko lang kasi yung sponsor ko, kasi kaya wala akong idea, kasi yung sponsor ko is ni-recruit lang ako dito para ikuha ako ng Kaiser. Okay? Kaiser and IMG. And hindi ako na fast start, no? Hindi ako na discussan about the system. And that's also the reason na nakapag-transfer ako ng bagong mentor. So, I utilize the BAP system, di ba? So, that's why na-BAP ako ng bago kong SMD, and doon ko na-realize na napakaganda pala kung gawing business ng ID. At siya din yung nag-push sa akin na maging marketing director. So, sinamahan ako ng bago kong mentor, and doon ko nalaman na napaka-importante ng field training, no? Yung relationship between mentor at saka mentee. Kasi pag lagi mong kasama yung mentor mo, nakukuha mo yung mga ideas niya. And yun talaga yung nangyari sa akin because of field training. Napamahal na talaga ako sa field training. And hindi na ako nag-stop, no? Nung nag-join ako ng IMG 2018, sinasabay ko yan siya sa trainings ko sa pagsisiman. So every Monday to Friday is nasa agency ako, nagti-training. And nagpa-process sa license ko as marine officer. Pero every Saturday talaga,
is nandun talaga ako sa King's Court. Doon ako sa King's Court, nag-a-attend ako ng financial workshop at nag-a-attend ako ng partners training. Doon ko nakilala yung mga magagaling na mga trainers doon. Nandun sila Doc Jaime, no, yung CEO ko si Doc Dada. Yan sila Sir Lyndon, Sir Dave. Nandun sila lahat. So doon ko nakita yung vision ko na parang napamahal na ako sa ginagawa ko dito sa IMG dahil parang excited ako lagi pag Sabado. No? Yung nalilimutan ko na meron pala akong mga responsibilities na seaman pala ako kasi every Saturday nilulook forward ko talaga na maka-attend ako ng mga ganitong meetings kasi nai-inspire ako lagi eh. Nai-inspire ko lalo sa mga partners training, yung nakakarinig ako ng mga story na pwede palang maging successful dito sa IMG. And yun yung nag-ano din sa akin na naging turning point ko, no? Nagbukas sa aking vision dito na why not give this company a chance, give this business a chance na seryosohin ko siya. So by doing it, niran ko talaga yung SMD. After marketing director 2018, kinontinue ko no ang SMD ko na promotion, and nung na-hit ko yung SMD, dun ko na na-realize na pwede talagang gawing business ang IMG. Bakit ko nasabi yun? It's because yung lahat ng mga kabatchmate ko dati sa training center, nakikita ko sila, they are struggling talaga financially. Lalo na pag meron kaming trainings na babayaran, no? Mga trainings na babayaran, tapos board and lodging sa Manila. Alam nyo naman, laki akong probinsya. I am from Davao. At pag nasa Manila ka, tagalihok, kwarta. Ibig sabihin, every galaw mo, kailangan talaga ng pera, no? Pagkain, board and lodging, tapos training. So doon ko na-realize at doon ko na-appreciate yung commission dito sa IMG dahil yun talaga yung nakapag-survive ako sa Manila dahil sa income dito. Because when I was SMD, that's the time na nakaka-income na ako ng around 20 to 30K. Part-time pa lang ako doon, no? Medyo malaki siya compare sa mga ibang SMD. Bakit? Ang ginagawa ko kasi is sinisharean ko is mostly mga seafarers. And mga seafarers, usually dyan, malalaki talaga yan sila kumukuha ng mga Kaiser plan. No? So that's why doon ko na-appreciate nila. Ang ganda pala nitong gawin na tinuturuan mo lang sila paano mag-ipon, paano mag-invest, tapos in return, nabibless ka rin financially. So 2018 na-hit ko yung SMD, and 2019 ito na, no, dito na ako nag-isip kung i-continue ko pa ba kasi sasakyan ko na yung license ko. So may offer na sa akin na sasakay na ako ulit sa barko after a 1 year na trainings at tambay sa lupa. Nakasurvive talaga ako. Inofera na ako, sumampa as marine officer. And alam niyo po, nung pagkakita ko talaga sa kontrata ko, at nakalagay dun sa kontrata ko na $1,000 every month, no? Napag-isipan ko talaga na worth it ba to? Worth it ba yung $1,000 for how many months? 9 months contract, tapos hindi ako makakapag-IMG. Ganun na, na-fell in love na ako sa IMG noon eh. Tapos napag-isipan ko na meron ako mga excuses na binibigay sa agency ko. Mr. Vallejos, magpa-medical ka na ngayon. Mr. Vallejos, i-renew mo na yung passport mo kasi ganito. So sinasabi ko talaga sa ano ko na, ma'am, nandito pa ako sa Davao ngayon. Hindi pa ako makapunta dyan, bla bla. Kasi parang ayaw ko na sumampa. Kasi busy na ako sa mga field trainings kasama yung mentor ko. And ayun, no, I really decided na wala na. Paano ako nakapag-decide na hindi na ako hindi ko na sasakyan yung offer nila? It's because naka-attend ako sa first Trainers Academy diyan sa World Center, no? I'm one of the first batch, and doon ko nakuha din tong jacket na to, no, yung Trainers Academy jacket, and doon ko na realize na ang laki ng income potential, lalo na yung na-discuss yung topic about spread, no, yung spread. If naka-attend kayo ng Trainers Academy, doon nyo ma-realize na how many % ang growth ng income nyo dito if siseryosohin nyo itong business na to. And that also pushes me to run for Green Jacket. Naalala ko, isa sa mga inspiration ko dito is si Brother Nanfree, no? Isa sa mga CEO dito sa TRM, si Sir Nanfree. Siya talaga yung nag-i-inspire sa akin, nagmo-motivate sa akin dito na gawin yung business. Kasi siya yung nilook up ko. Si Sir nakapag-retire na, tapos gusto ko rin gano'n, no? Doon kami nag-meet sa Trainers Academy. So sabay kaming nag-commit doon na maging Green Jacket, and
Si Sir Nanfree, sa time na yan, na-hit niya yung CEO. Ako, na-hit ko yung green jacket. But I'm already thankful dahil nakuha ko yung green jacket na yun. And also on that year, alam mo, napaka-amazing talaga kasi na-hit ko rin yung Sapphire. Di ba? Na-hit ko rin yung Sapphire Ring Earner the same year na na-hit ko yung green jacket. Bakit hindi ko kinontinue yung CEO? No, maraming nagtanong sa akin that time, bakit di mo tinuloy yung CEO? Isa sa mga na napagtanto ko sa time na yun, kaya hindi ko kinontinue yung CEO, it's because mga SMD ko that time is hindi talaga sila fully builder, no? Hindi sila fully trainer. Ibig sabihin, isa din sa mga mali ko before, no? Lahat naman tayo talaga may mga mistakes. Mga mistakes ko before is yung mga SMD ko talaga dati is SMD lang sila by title. May ganun, may ano, di ba kayo diyan? May experience kayo diyan, yung mga SMD mo is SMD lang by title pero hindi mo nakikita sa meetings, no? Nung naging SMD na sila, hindi na sila nag-a-attend sa meetings, hindi mo na sila nakikita nag-a-activities. Ewan ko ba nung nasa isip nila kasi iba yung sa akin eh. Nung naging SMD ako, doon ako humataw, no? Doon ako nagpursige kasi alam kong 47% na ako. Pero yung mga SMD ko, nung naging SMD sila, doon pa sila naglaylo. And that's that time na realize ko, it's not worth it na ipipilit ko yung CEO promotion ko on that year, pero wala akong team. No? Wala akong team na kasama. So that's why I changed my goals and nag-declare ako ulit no sa mentor ko na I will become CEO by the year 2020. And that's what happened in this year, no? Fast forward tayo 2020, start ng lockdown, ayun na yun, no? Explosion. Kasi nag-transition na lahat into from offline to online. So itong online na to, this is really itong pandemic na to is really a blessing in disguise, no? For me personally, nakauwi ako dito sa family ko, kasama ko lagi araw-araw yung family ko and grabe yung quality time na nabibigay namin sa isa't isa. At the same time, I was promoted CEO and dito ko na-realize na pag wala ka ng team na kasama ngayon, pag ikaw lang mag-isa sa mga meeting, you can always rebuild, no? You can always rebuild your team and you can always do personal, no? Mag-personal recruit ka, yun yung na-realize ko rin kasi isa sa mga disappointments ko dati sa team ko rin, no, yung mga SMD ko is they are the one na nag-push sa akin na Dave, kumuha ka na ng office kasi nakakahiya na dito sa likod tayo ng nasa likod tayo ng training room malapit sa basurahan. No, doon kami sa Kings Court, doon kami sa pinakalikod talaga. So, na-realize ko, oo nga no, ang lapit natin sa basurahan tapos dito tayo nagbe-breakout. Sige, next year kukuha ko ng office. Tapos pagkakuha ko ng office, wala akong kasama. No, ako lang mag-isa tapos ang laki ng kailangan ko, nauubos yung commission ko sa office. So that's why I realized na kailangan ko i-hit yung office subsidy. So dahil meron tayong kailangan i-hit, syempre yung goal ko is lagi akong marong result. So dahil meron akong napakaraking responsibility na meron ako opisina, dapat ako merong result every day. So every day pumupunta ako diyan sa Malate, inisa-isa ko yung mga boarding house dyan, no, sa mga seaman, kinakausap ko yung landlady, ma'am, pwede ba ako dito mag-discuss about financial literacy kahit 30 minutes, pinapakita ko yung libro. Hindi ako magbebenta, ma'am, hindi ako magbebenta. So, sinasabihan ko sila kaagad, no? And then, ayun na, no? Lahat talaga, worth it talaga in the end. Kasi doon ko nakikita talaga yung mga superstar ko, doon ko nakita ulit yung junior ko sa academy, which is si J. Mark Anuta. Kilala niyo ba si J. Mark, yung lagi nag-share sa Leaders School, di ba? So, he is my junior sa academy. And then, doon ko rin nakita yung isang junior ko rin sa academy, sa boarding house, si Jericho. So, he is 21 years old, ang green jacket. Pero ngayon, si Jericho sumampa ulit sa barko. So, at yung mga iba po pang mga team na mga seafarers din, actually, mga 70% siguro sa mga team ko is mga seaman tulad ko. So, it's not hard for me na makakonvince ng mga seaman kasi ako may result ako nakapag-stop ako sa barko dahil dito sa IMG and gusto ko ipakita sa kanila yon. No, na meron ding kanina nakikinig ako dito, may seafarer kanina na nag-share, no? So, tuloy-tuloy ka lang sir, yung may first owner na anak. So, and this year, ayan, I was promoted on last May as CEO, tapos tinuloy-tuloy ko na May, tapos July, I hit the EVC by the system. Siyempre, pag nagra-run yung team mo, nagra-run ka rin. And as EVC, I hit it on my birthday last September 2020. So lahat ng yan, no, tuloy-tuloy lang yan. I just keep the momentum. Me together with my team,
puyatan yan guys, no? Isa sa mga na-realize ko dito, kung gusto mo talaga ma-hit yung promotion mo, huwag kang matulog ng maaga. Kasi yung natutulog ng maaga, wala talaga yung makakausap online. So Ruby Ring earner, I just also qualified for the Ruby Ring last November, no? Natapos ko yung 2.5 million income dito sa IMG. So all of it, lahat ng yan, worth it yan, no? Lahat ng sacrifices worth it yan dito sa IMG, at I can attest to that. Kasi I was just an associate nung nag-start din ako dito sa IMG. So 2017, 2018, 2020, lahat ng yan ibibigay talaga ni Lord pag meron kang hard work sa sarili mo, no? May effort ka talaga na binibigay sa business mo. So, nagano pa lang tayo, introduce pa lang about sa self ko. So this is my life before, no? Nung nagbabarko pa ako, wala pa ako sa IMG dito. So ang expectation ko, nakwento ko kanina bakit ako nagsiman, di ba? Makapag-travel around the world, kasi alam mo yung slogan ng school namin, be the best seafarer that you can be and travel the world for free, di ba? Ang gandang pakinggan. So gusto ko ring malibot yung mundo, no? Pero pag nung naging seaman ako, nalibot nga yung mundo pero hanggang Puerto lang. Hindi rin ako punta sa mga tourist spot kasi merong time allotted na lumabas. And then US dollar income, no? US dollar income kasi minsan dollars, minsan din euro yung ano, tapos malaki yung palitan. So swerte na swerte pag seaman. And then financial freedom. Nakikita na naman natin yung mga seaman pag matagal sila, most of them naman talaga is na umaangat talaga yung buhay, di ba? Pero yung reality na experience ko in 3 years kong pagbabar ko is stress tsaka depression, no? Kaakibat na yan ng buhay ng pagiging seaman kasi seafarers are also overseas Filipino workers, no? Pero ang kaibahan lang natin sa mga OFW na land-based is mas mahirap yung trabaho namin kasi wala kaming nakakausap na ibang mga tao, no? Yung mga OFW land-based nakakapunta pa sila kahit saan, nakakapag-mall, merong day off. Pero kami 24/7 on call, no? Tapos for 9 months or 1 year yung trabaho. So paglabas mo, kita mo na naman yung malawak na dagat, 'di ba? Tapos paglabas mo, ganun din naman yung mga mukha ng mga kasama mo. Tapos ang mahirap pa diyan pag may kasama ka na hindi mo may nakaalitan ka sa kasama mo, ano talaga, parang kasama mo siya for the whole year, hindi kayo magkakausap. Yan yung mahirap diyan. So parang ang tagal matapos ng kontrata mo. So i-avoid mo rin yun. And then one day millionaire, yun yung reality. Nakwento ko dati nung unang sampa ko talaga. Grabe yung libre, tapos bili ng mga gadgets, no? And then toxic people, isa na yan, no? Lalo na yung mga racial discrimination. Mga kasama mo sa barko is mga puti. Tinatawag namin sila. Grabe talaga sila makapag-degrade, maka-look down sa ating mga Pilipino. So very toxic, and yung kultura ng palakasan, yan yung pinakaayaw ko talaga, no, sa lahat naman yan, hindi lang sa barko. Maybe nandyan din sa trabaho niyo ngayon, sa kumpanya ninyo, yung kailangan mo talagang maging sip-sip para ikaw yung ma-promote, kahit ikaw yung hardworking, kahit ikaw yung masipag, nauuna talagang ma-promote yung mga malakas sa management. And then risky na trabaho. So very reality, no? The piracy, grabe yung piracy, yung alon, yung bagyo, tapos nasa hukay na yung isang paa mo, no? Nasa ilalim na ng dagat. So yun yung reality ng mga seaman. So parang ini-imagine ko pa siya ngayon, parang ini-imagine ko yung sarili ko pag nasa barko ako ngayon, parang natatakot na ako. No, what if give up ko yung IMG at bumalik ako, sinakyan ko yung kontrata, 'di ba? Sa $1,000 na offer sa akin. Saan kaya ako pupulutin ngayon? No, ngayong pandemic na maraming pinauwi, more than 20,000 na mga seaman. Siguro ako sa IMG ngayon at nandun ako sa Manila ngayon, no? Na nagugutom din, naghihintay kung kailan pa sasakayin ulit. So that's why we should always be grateful kung ano yung nabigay ng IMG sa atin, kasi yun din yung na-realize ko dito eh. No, it really changed my life, no? 360 degrees. Now, bakit ako nakapag-start, no, dito sa business na to? Because I changed my mindset. Mindset is very important. If you want to change your life, if you want to change your situation right now, if you want to change the people around you, if you want to change the world, you must first start it within yourself. Change your mindset. So mindset is very important. Dapat na-change mo na yung mindset mo from being employee, dapat tina-transition mo na yan, no, from being an entrepreneur, from being a business owner. And then always remember that if you don't work for your dreams,
other people will hire you to work for their dreams. Ang bakit ko na learn tong ganitong mga prinsipyo sa buhay? Kasi nung nasa barko ako, meron akong nadalang isang libro. Isang libro na nakapagbago sa mindset ko. No, yung libro ni Robert Kiyosaki. Actually, I'm very thankful kasi nabasa ko din sa libro nito, itong Rich Dad and Poor Dad, tapos Cash Flow Quadrant. Itong ano na to, no? Itong diagram na to, itong picture na to, dito ko na-realize na dapat pala hindi tayo habang buhay na employment mindset, no? Kung may trabaho ka ngayon, hindi dapat ganyan lang yung mindset mo na isa ka lang empleyado habang buhay. Kasi dito sa apat na quadrant na to, meron dito sa left side employee, tapos self-employed. Yung mga empleyado, yun yung may mga trabaho. They exchange their time, effort para sa pera. Yung mga self-employed naman, 'di ba? They own a job. Ito yung mga lawyer, no, mga dentist, mga doktor, no? Pero lahat na to kailangan ng time. Of course, kailangan din ng effort. Pero on the right side, ito yung mga income generating. If you're a business owner. So if you're a business owner, you own a system. System yung napakaganda eh. 'Di ba? If you own a system, people will work with you, kasama mo, no? You will work together with the system. And then yung last quadrant is if you're investor, ibig sabihin dyan, money is working for you na. No, then yung pinakamaganda din, you own investment and money is working for you. Alam niyo ba, 90%, no, 95% of the population dito sila sa left side. Left side sila na belong, employee and self-employed. So, ikaw siguro ngayon, nandito ka pa sa left side. Pero, if you change your mindset, you will now start to transition dito sa right side. Itong nasa 5% ng population, which is business owners and dito sa investor. No? So, dapat meron kang ganyan na mentality. Dapat binabago mo na yung mindset ngayon na dapat i-change mo na siya from employee, di ba, to entrepreneur, to a business owner, and eventually, investor. So alam nyo, dito sa IMG, matutulungan ka. Matutulungan ka talaga ng company para makatransition ka from employee to business owner and eventually investor kasi malaki na yung income mo. So get out from your comfort zone. No, yan yung pinaka-importante. You need to get out from your comfort zone. If you want something you never had, then you've got to do the things you've never done before. 'Di ba? So kailangan mo talagang magsakripisyo. Kung gusto mo talagang makaahon, makawala diyan sa rat race cycle na 'yan, sa trap na 'yan, sa employment trap, kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone at harapin mo, no, gawin mo kung ano yung kailangan gawin para maging successful ka dito sa business na 'to. All right? So basahin natin 'to, no. Shark in a fish tank will grow 8 inches, but in the ocean it will grow to 8 feet or more. The shark will never outgrow its environment, and the same is true about you. Many times we're around small thinking people, so we don't grow. But if you change your environment, no, watch your growth. Diyan mo pa makikita talaga na pag i-change mo yung environment mo, yung mga kasama mo lagi, yung mga katrabaho mo na laging nagko-complain, laging nagagastos, at mag-focus ka dito sa environment sa IMG, no, na mga positive lahat ng mga tao dito. Umagang-umaga pa lang, sa leaders call pa lang, ang dami mo ng learnings. Tuturuan ka na paano maging successful. Pag ganyan yung environment mo lagi, you will start your day sa leaders call. Alam ko, change talaga yung buhay mo. May mababago talaga sa buhay mo. So that's why, yan din yung mangyayari sa'yo. So, you move, no? You move, you take action because you are not a tree. Tao ka eh. You are capable of making decision. Pwede kang makawala dyan sa sitwasyon mo ngayon. Alright? So, bakit ko gusto, no? Bakit ko nagustuhan gawin tong IMG business? So, first is, I give up my career, I give up my license, my profession. It's because in IMG system, there's already an established system that is proven to work. Ibig sabihin, hindi ka na mangangapa. Hindi ka na mangangapa kung ano yung gagawin mo sa business mo. Hindi ka na mag-iisip kung ano pang pakulo. No? May one take one or ano pa. Kasi ipa-follow mo lang kung ano yung system ng IMG. So kung ang system ng IMG ngayon ipaparan yung 5-5, ipaparan mo lang yung 5-5 sa team mo. 'Di ba? Hindi ka na mag-iisip kung ano yung gagawin mo. Gusto mo ba yung ganung business, yung meron ng tagaplano para sa iyo, meron na nag-strategic planning, all you need to do is just to follow?
And yung nagbibigay sa iyo ng mga instruction is already successful. 'Di ba? Meron na talagang result. So that's why mas maganda yung mag-follow na lang tayo sa footsteps nila. 'Di ba? Kaysa gagawa tayo ng sarili nating sistema. Second, you are in a business for yourself but not by yourself. Ano bang ibig sabihin diyan? Business for yourself kasi sarili naman talaga nating business to, no? We are independent associates dito, business owners, financial educators. Pero it doesn't mean na hahayaan ka namin dito. Once you become a member, we are here, no, along the way to guide you for you to become successful. Just anong kailangan mo na lang sa part mo? You just need to be coachable, 'di ba? Para maganahan naman yung mentor sa iyo na i-guide ka, natulungan ka, naturuan ka. You just need to be coachable. Third is no qualifications needed. No? Isa sa mga gusto ko dito is hindi mo na kailangan, no, ng college degree, 'di ba? Halos lahat ng mga trabaho, pleasing personality, dapat nakapagtapos ka ng ganito or ganyan. Pero dito lahat tayo pantay-pantay, high school graduate, undergrad, professional, doctorate, masteral, lahat tayo pag member ka, you have the same opportunity to become successful. Equal opportunity sa akin. 5,500 yung binayad ko, ganun din yung binayad mo. I have 48 benefits, we have 48 benefits, no? And then money industry does not get out of fashion. Ano ibig sabihin does not get out of fashion, spoiled, or outdated? I-compare mo siya sa ibang business. Ano ba yung mga nasa isip mo before? Ano yung mga magagandang business? Gusto mo yung business ng mga fashion business, yung mga ready to wear, no? Nalulus ang passion niya. Hindi lahat ng mga tao same ng passion sa iyo, di ba? Anong business mo? Yung mga food business, restaurant, di ba? Nag-spoiled yan. Hindi mo mauubos yung pagkain mo diyan. Nag-expired yung mga ingredients diyan. Ang dami kayang mga restaurant ang nag-close nung pandemic, no? Ilang Jollibee din yung nag-close nung pandemic. And then outdated. Ibig sabihin mawawala sa uso. Gusto mo yung networking, no? Yung magbebenta ka ng mga products, ang daming mga sikat na networking dati na nawala, no? Hindi sila nakapagsabay sa uso, no? Outdated sila kasi ang daming mga new emerging companies ang lumalabas and mapapag-iwanan ka. Pero i-compare mo naman yung IMG, money business, everyday money, no? Kailangan nating pera everyday in our lives, 'di ba? In what we eat, para makasurvive tayo dito. So lahat ng tao kailangan mag-ipon, lahat ng tao may mga utang, lahat ng tao kailangan malaman ang financial education. That's why lahat is your market. Wala kang pinipiling customer, lahat market mo. That's why hindi ka mahihirapan sa business na to. Okay? Hindi ka mahihirapan sa business na to. And then, you don't need a big capital to start. Isa din sa mga naging detrimental is dahil maliit lang yung membership natin, maraming mga tao na nagtitake for granted lang. 'Di ba? Okay lang na hindi ko i-work out yung IMG ko kasi 5,500 lang naman yung nilabas kong pera dyan. Pero hindi nila naisip yung nasayang nila na income potential kung ginawa nila kaagad tong business na to. No? And then you don't have overhead costs to maintain. And you can be online. Wala kang papasweldohan, wala kang babayaran na tubig, kuryente, no? Kailangan mo siguro dito malakas na wifi para hindi ka mahulog sa leader's call. 'Di ba? So, yun lang yung kailangan mo. Wala kang i-maintain dito na labor cost or what. And pwede siyang online, no? Kahit gusto mo 100% online ka, wag ka nang lumabas sa bahay niyo, pwede mong gawin 'yan. And lastly, this business is proven to produce millionaires. No? Napakarami na ditong millionaire earners IMG. Ang kailangan mo lang is to walk with them. Kung ano yung dinaanan niya, dapat daanan mo rin yun. Kasi proven yun eh. Sino ba yung ifa-follow mo? No? Yung member mo na laging nagre-reklamo, yung member mo na walang result, pero sino yung walang result? Yun din yung mga maraming reklamo. No? So, dun mo i-follow yung may mga positive mindset sa buhay. Yung mga leaders na may mga result, yung mga productive. Dun ka maki-align sa kanila kasi dun mo rin makikita yung result sa kanila. Okay? So, you walk with the millionaires. So, ito yung team ko, no? I started my Wise Millennials team nung full-time ako dito last year. So, maliit lang nung nagkuha ako ng opisina yung January, may mga tao lang diyan no pag every Saturday. And ang mostly we are comprises of seafarers talaga. Seafarers, mga millennial seafarer. Alam mo kasi mga millennial seafarer, yun yung mga ayaw na nilang gayahin yung mga traditional seafarers, no?
I call them traditional seafarers kasi ito yung mga taong gusto lang nila is sumampa lang sa barko. Pero yung mga millennial seafarers, ito yung ayaw na nilang magtagal sa barko. No? Gusto na nila agad na mag-business. So that's why yun yung ini-encourage ko talaga dito, yung mga kaedaran ko between 20, 25 na mga seafarers. That's the reason why also na nagkakandak din ako ng mga seminar sa mga agency. No? Kasi nagtuturo ako doon ng financial literacy. So, ayan, yung mentor ko diyan si Doc Dada, no, sa Makati, and these are my team, no? So, nakakamiss yung ginagawa natin sa offline, and I know 2021 slowly, no, magta-transition ulit tayo sa offline, pero hindi na talaga mawawala tong online natin. And I'm very thankful din dito sa online kasi dito nag-expand yung team ko globally, no, worldwide. I have OFWs na din abroad. So, hindi yan siya magiging possible kung hindi tayo dumaan dito sa pandemic. Hindi tayo makakapag-expand talaga abroad. Me personally, wala talaga akong alam about Zoom kasi ang alam ko lang dati is field, no? Field talaga ako lagi. So, the lack of vision, no? The lack of vision is why most people can sacrifice 5 years to build a business but can stay in a job 30 to 40 years. Makaka-relate dito yung mga bagong members. Kasi pag bagong member ka sa IMG, nagtataka ka pa, no? Nag-iisip ka pa kung mag-workout ba talaga itong business na to kasi kung ipapagawa sa iyo yung share list, ayaw mong gawin. Papasukin ka sa wealth creation system, ayaw mo ring gawin. No? Ayaw mong magsakripisyo kahit konting oras lang para sa business na to. Pero nagtataka ako, bakit kaya mo sa trabaho mo? Kaya mo mag-overtime kahit walang sahod, 'di ba? Kaya mo mag-render ng trabaho kahit alam mong hindi ka nabayad doon. Pero bakit dito sa IMG na business mo para sa sarili mo at sa family mo, hindi mo kaya na mag-sacrifice, no, ng konti? Kahit yung pagtulog natin, no? Do you think you will become successful in this business if you will sleep at around 8 p.m., no? 10 p.m. kasi kinakount mo talaga to, dapat ako maka 8 hours of sleep talaga ako ngayon. No, kinakount mo talaga siya. Hindi ka magiging successful pag ganun. No? Kailangan mo talaga dito magpuyat. Kasi you cannot build a team of OFW kasi you don't have the same time zone. So that's why you really need, no, to sacrifice even your sleeping time. Yan lang yung konting oras talaga ang kailangan mo sakripisyo dito. Alright? So if you can sacrifice for 5 years, no, here in IMG, mag-focus ka talaga kahit 1 year lang. 1 year. Bakit? Meron na akong experiment A dyan, no? Wala pang 1 year si J. Mark Anuta. Tinodo ko talaga yan. Ibig sabihin, train ko talaga yan, minentor ko talaga yan everyday. Wala pang 1 year, naging CEO eh. So ibig sabihin, ikaw, kung itodo mo lang talaga dito, no? Iseryoso mo lang tong business na to, you can also become CEO at makasama ka sa amin sa London. Kaya mo nga yung 30 years ka dyan sa trabaho mo, di ba? Sa school mo, or kung anong trabaho mo ngayon sa barko, 20 years ka na, bakit mo na kaya? Ang hirap ng trabaho natin sa barko. Tapos, nung nandito ka na sa IMG, ba't panay ka pa reklamo? Ang dali-dali na lang ng ginagawa dito. No? So, that's why guys, kung nakikita mo talagang worth it yung business, kung may vision ka lang talaga, you know what is worse? What is worse than being blind? Ano yung mas worse sa pagiging bulag is, yun yung nakakakita ka pero wala kang vision. Yun yung mas worse. So that's why you should have a vision. What do you see yourself here in IMG? 1 year, 2 years, kahit 2 years from now, 3 years from now, ano yung nakikita mo? Are you one of the CEOs? Are you one of the green jackets right now? So that's very important. Dapat may vision ka sa sarili mo. Hindi yung ginagawa mo lang yung IMG pero wala kang plano. Wala kang nakikita sa sarili mo dito. Alright? So 3 ways, no? I will share 3 keys. 3 keys to become successful in IMG. So first is willingness to change. Willingness to change is very important. It should start within yourself, no? Sabi nga dito, 'di ba? It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent one, but the one most responsive to change. Kung hindi ka mag-a-adapt talaga sa change, hindi ka makaka-survive. Kahit ikaw yung pinakamagaling, no? Kahit ikaw yung pinakamagaling, kahit ikaw yung pinakamatalino, kung ayaw mo talagang mag-adapt, hindi ka coachable. Pag sinabing campaign na yung focus ngayon, ayaw mo pa talagang mag-campaign, no? Ayaw mo talagang maglagay ng name sa campaign, hindi ka talaga magiging, hindi ka magsusurvive sa business.
So, bakit napaka-importante na willing tayong baguhin yun? I have a story, no? This is about changing your mindset. The story is between isang lolo tapos isang apo. So, nandun sila, no? Namimingwit sila ng isda sa lake. Tapos, yung lolo, meron siyang nakuhang isda. Sobrang laking isda. No, nakuha niya yung nabingwit niya yung isda. Tapos, nung nakuha na niya yung isda, pinakawalan niya to, tinapon niya ulit dun sa lake. So yung apo niya nagtaka, no? Lumaki yung mata, anong ginagawa mo, di ba? So namingwit ulit siya, no? Namingwit ulit yung lolo pagkatapos niyang tinapon yung isda. Tapos yung pagmingwit niya, may nakuha naman siyang malaking isda. And then pinakawalan na naman niya ito. So nagtaka na talaga yung apo at saka tinanong na niya, "Lolo, bakit mo laging tinatapon yung malaking isda? Ang laki nun." Sabi ng lolo, "Hindi yun kasya sa kawali natin." No? Yun yung sabi ni lolo sa apo niya. Ibig sabihin, ano ba yung kawali mo ngayon? Malaki ba yung mindset mo or maliit? No? If you have a small mindset, 'di ba? Fix yung mindset mo, no? Hindi mo wini-welcome yung growth. Ibig sabihin ng fixed mindset, sinasabi mo sa sarili mo, Sir Dave, okay lang kung marketing director ako. Sige, sila lang muna. Sila muna yung mag-run. No? Wag mo akong i-pressure, sir." Yun yung mga fixed mindset. Ayaw nila ng mga challenges ng mga tao. Ang dami nilang excuses. Sir, hindi ako pwede ngayon. No? Pero yung growth mindset ng mga tao, pag may mga challenges, wini-welcome nila yun. They're eating challenges in breakfast pa lang. Di ba? Ito yung mga taong gustong i-try something new. Sir, gusto kong mag-speaker. Gusto kong i-try yan. Di ba? Ito yung mga taong gusto talaga nila yung maging CEO sila, kahit associate pa lang sila, growth mindset yun sila. So you check, no? Ano yung kawali mo? Malaki o maliit? Ano yung mindset mo ngayon? Naka-fix ba yan? O you want to become big in IMG? So you must be willing to change. No? Dapat baguhin mo yan. Second, willing to learn. Willingness to learn. Very important din yan dito. Dapat sa sarili mo, yan yung magsa-start. No? Always see yourself that you are small so that you have room to grow. So find a mentor and itrap mo yung mentor na yan. Ano ibig sabihin yan? Pag tayo, iniisip natin sa sarili nating, alam ko na yan, no? Hindi na ako mag-a-attend ng leaders call, alam ko na yung i-discuss dyan, campaign na naman. Di ba? Hindi na ako mag-a-attend ng partners training, alam ko na yung kukwento, paulit-ulit yung sinasabi dyan. Lagi na, kung ganyan yung mentality mo, ayaw mo nang mag-welcome ng other learning. Bakit ako? Nagki-question ka pa, no? Nagki-question ka pa sa mga speaker. Bakit ako makikinig sa kanya? Ang bata niyan, tapos ako ngayon, professional na ako, ang dami ko ng achievement sa buhay. Alam mo guys, pag ganyan yung mentality mo, ang laki ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka na mag-grow. Di ba? Hindi ka na mag-grow kasi full na yung cup mo eh. You need to empty your cup. No? You submit to the system, you submit to your mentor, and you must have a good relationship with your mentor. Kung sino man yung mentor mo dito sa IMG, ang daming mentors dito, no? Pumili ka lang ng isang mentor tapos you trap that mentor, no? Kunin mo kung ano yung mga nalalaman niya, kung paano niya ginawa yun, paano siya naging successful, and makikita mo rin na magyayari din yun sa'yo. Because by mentoring, ano ba yung makukuha mo sa mentoring? Di ba? Doon mo makukuha yung success. Kasi yung mentor mo, dapat yun din yung may mga result. Di ba? Kung yung mentor man pina-follow mo, sabi ko nga kanina is, yun yung kasama mo dito sa IMG na marami ding complaints, mapapaganon ka rin, mapapanegative ka rin. Pero yung mentor mo na very positive, magiging positive din yung outlook mo dito sa buhay. May sense of direction, no? Pag nagme-mentoring kayo, ano yung kagandahan pag may mentor ka? Hindi ka mawawala sa direction mo. Hindi ka makakakamit ng same mistakes. Kasi syempre kung ituturo ko sa mentee ko is yung mga mali ko rin dati, ikaw commit niya rin yun. Pero if I have learned from my mistakes, syempre ang mga mentors mo ang may mga marami ng mistakes dito na nagawa sa business. So hindi na niya ituturo yun sa'yo. No? So may direction ka na, tamang direction, hindi ka na mawawala sa landas. Motivation, no? Yan yung laging binibigay ko, mostly motivation. Pero motivation alone will not sustain, no, sa business na to. Pag nabubuhay ka lang dahil sa motivation, dapat sa sarili mo, motivated ka lagi. If you are really serious about something, you don't need to be pushed. You don't need to be motivated. Kasi motivation is a myth eh.
Because if you have a big why, malaki na yung reason mo dito sa IMG. That alone will push you in this business. Pag malaki yung why mo dito sa IMG, you don't need motivations. Okay? And then coaching, kailangan natin to. No? Coaching para alam natin kung ano yung gagawin, and training. That's why if you are new in IMG, no, if you are struggling right now, just attend trainings para alam mo yung gagawin dito sa business. And of course, advice. You can you can ask it from anyone dito sa IMG. Yung advice, you can chat anyone, no, yung mga mentors natin, you can chat them for advice kung ano yung mas magandang gawin dito. So that is the advantage if you have a mentor. So always be willing to learn. You need to learn, unlearn yung mga alam mo na, and relearn. Ulitin mo, ulitin mo yan, no? Ulitin mo yung wealth creation system from step 1 to step 6 para maisaulo mo. Di ba? Para nasa heart mo na siya. And lastly, willingness to work. Aanhin mo yung willingness to change at willingness to learn kung hindi ka naman willing i-work out yun. Di ba? So you need to run the system and the system will run your business. Ito lang naman yung pinapagawa natin eh. No? Ito lang naman din yung ginagawa ko. 'Di ba? Walang magic, walang special recipe. Lahat tayo, we really need to work dito sa IMG. So, always be faithful to the system. Napakaganda ng system natin. And alam nyo, paulit-ulit lang yung system, no? Ang kailangan lang dito is duplication. Dahil paulit-ulit lang siya, lahat tayo, kailangan lang natin ipa-duplicate sa mga members natin. No? Kasi alam nyo, kung na-duplicate to ng lahat ng mga members, lalo yung online system natin, yung ginagawa natin sa online, ang advantage lang naman namin dyan is marami nakaduplicate kaysa sa iba. No? That's the important of fast start. Dapat, it's not about the recruits. Kung ilan yung recruit ang nakuha mo ngayong month na to, it's about how many trainers ang lumabas doon sa mga recruits na yun na ginagawa na yung ginagawa mo. That's the advantage, no? Kung meron kang mga trainers na na-duplicate. So our system will teach them para ma-align sila dito. No? Paulit-ulit lang yan to step 1 to step 6. I know, pag ginagawa mo to lagi, no, you will emerge as a new trainer dito sa IMG. No? A successful leader dito sa IMG. Right? So there is a difference. There is a difference between interest and commitment. No? So when you are just interested in something, you do it only when it's convenient. Ginagawa mo lang yung isang bagay kung kailan mo gusto. No? Kung wala kang ginagawa ngayon, parang naisipan ko, parang gusto kong pumasok ngayon sa Zoom. 'Di ba? Ganyan ba tayo dati? Alam mo, may ganyan akong dati. May ganyan akong kasama dati sa member ko sa Makati. Sabi niya sa akin, alam mo Sir Dave, pumupunta lang ako dito kasi malakas yung aircon. No? At wala siyang ginagawa sa Sabado. So ibig sabihin, interesado lang siya sa IMG dahil lang doon. No, hindi siya committed kung ano yung ginagawa natin dito. So, ano nangyari sa kanya? At least na-change niya yung mindset niya ngayon. 'Di ba? So pag interesado ka lang dahil wala kang ginagawa, no? Bakante lang yung oras mo at saka convenient ka lang na gawin 'to, diyan mo lang naiisipang gawin yung IMG. No? May ganyan ba kayong kilala? Lulubog lilitaw, 'di ba? Nandito ngayon, wala na naman, tapos bigla na naman magpaparamdam. Na yun yung napakahirap. Tapos pag tanungin mo, what's your commitment? I want to become CEO. 'Di ba? Pero mas gusto, alam mo yung mas magandang turuan, mas magandang tulungan, yung mga committed. Those people who are committed. Ibig sabihin, yung mga taong committed na you don't need to push them, mahirap itulak yung kalabaw. 'Di ba? Mahirap hilain yung kalabaw pala. 'Di ba? Sabi kay J Mark ko to kay J Mark ko to na learn, no? Sabi niya pag ang kalabaw is gutom at may nakita siyang opportunity doon, daming mga damuhan, kusa na yan siyang pupunta doon. 'Di ba? So pag ang member mo may nakita siyang opportunity dito sa IMG, no? Kusa na siyang mag-workout. You don't need to push them. So that's why if you're a trainee right now, wag mong pahirapan yung mentor mo. Wag mong pahirapan yung mentor mo, dapat kusa ka na rin na mag-submit sa kanya. Yan lang naman yung point ko between interested and commitment, no?
If you are really committed with your dreams, may kusa ka talaga. No? Kahit gaano kami pag-push sa'yo, kung ikaw naman nagpapahila ka pababa, it's either ikaw yung mahihila pataas or mahihila mo yung mentor mo pababa sa'yo. So if you're a mentor right now, if you're a trainer, don't focus to those people. Bakit? Hindi mo mabibigyan ng oras yung mga ibang members mo. No? Yung mga ibang members mo, nakulang lang pala sa oras, ikaw lang yung inintay kasi nagpo-focus ka sa isang tao, no, na ayaw pala niyang maging successful. Nakafocus ka sa kanya eh. Di ba? So that's why, doon talaga ako, no, maybe this is just my principle. Personally, ito yung take ko personally, mas maganda talaga turuan yung mga taong committed. No? Yung mga taong lagi mo nakikita sa meeting, di ba? Yung mga taong lagi mo nakikita nag-activity, kaysa sa mga taong nagbibigay lang ng commitment, pero hindi talaga sila interested. Na-push lang sila kasi naano mo sila, what's your commitment? Bigay lang sila ng commitment, di ba? So, ayun, result, no? Only result. Accept no excuses, only result. Because once you give excuses, you give excuses just to satisfy yourself. Pero kaming mga mentor mo, tatanggapin lang din namin yung excuses mo. Alam namin na nagiging hadlang yung excuses mo sa'yo, pero tatanggapin namin whatever excuses yung ibigay mo sa amin. Wala kang internet, kahit ano pa yan dyan, no? Mga ganyan. Okay lang kami ng okay, pero alam mo, you're not helping yourself personally. Gina-justify mo lang yung excuse mo. Diba? So that's why, ang maganda dyan, result talaga yung ibigay mo. No? Instead of giving excuses, i-chat mo yung mentor mo about your result. Yun yung mas magandang hinggan. Anyways, paano tayo makakakuha ng result ngayon? Di ba? Our last chance is here. Huwag ka nang maghintay pa. Alright? So you don't need to wait ng January 1 para i-hit yung SMD mo kasi lalagnatin ka ngayong January 1 kung hindi ka pa SMD. Bakit? Yun yung na-experience ko before, no? Yun yung na-experience ko before, yung mag-field training ka para hanapin lang yung 30-30 na yan. Binigyan ka na ng 50% discount, ayaw mo pa nito. Tapos kung tanongin ka, bakit hindi mo na hit yung 15-15? 4 na lang yung kulang mo. Sir Dave, next year na lang, I will give my best. No? Bakit di mo pa ginawa yung best mo ngayon? 4 na lang. Di ba? Doon sa next year ka pa talaga na 30, you give everything, no matter what it takes, para lang talaga maging SMD ka ngayon. This is your last chance kasi during our CEO meeting, isa lang talaga na-emphasize doon. Hindi na babalik itong 3-3 at 15-15. No? Sasabihan na talaga kita ngayon. Kung hinihintay mo pa yung chance mo, next year na lang, no? Next year na lang. Huwag mo ako i-pressure ngayon. This is your last chance. Okay? So, take charge of your future. My success, sabihin mo sa sarili mo to, my success depends on me. This business will work if I will make it work. Not my sponsor, not my SMD, not my CEO. Lagi mo talaga yung sabihin sa sarili mo. No? This business will only work if you make it work. Kahit gaano motivation, kahit ilang master sharer, kahit ilang leader school yung papasukan mo, no? Ilang mga guest speaker ang ipapasok mo sa isang training. If ayaw mo talagang i-work out yung business mo, wala kaming magagawa sa'yo. No? And stop the blame game. Huwag mong i-blame yung sponsor mo. Kasi siya hindi ako tinulungan eh. Kasi ito sobrang busy. No? Stop the blame game. Take responsibility of your own future. Take charge of it. Sinabi ko kanina, this is a business for yourself. This is your own business. Your success is in your hands. No? May mga tao ditong naging successful kahit wala silang sponsor. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Nag-join ako dito sa IMG. Ang nag-recruit sa akin dito, akala niya kukuha lang ako ng Kaiser. Hindi ako na fast start. Pero every Saturday, nag-a-attend ako. Inaral ko siya. No? Did I blame him? Hindi. Nagpapasalamat nga ako sa kanya dati every time na po-promote ako eh. Kasi dinala niya ako dito sa IMG. Di ba? Ni-register niya ako dito sa IMG. So that's why, alam ko talaga, kung gusto kong maging successful, I will take charge of my own future. No? So let's stop the blame game and let's start to take own responsibility over our future. Okay? So I guess this is my last
No? If you are going to work hard anyway, why not work hard into something worth it? Kung magpupuyat ka lang naman, kung mapapagod ka lang naman dyan sa trabaho mo, bakit hindi mo papiliin yung worth it? And that is IMG business. And that is becoming SMD. That is becoming C. That's very worth it. From the vesting rights na ipamana mo siya, tapos ang laki ng income mo. Lahat ng yan, I can attest to that. No? And I already have results. That's why I can proudly say, no, confidence akong sabihan ka na kaya mo rin yan. You just need to stop making excuses. All right, so I guess thank you, no, everyone. I hope meron akong natulong sa inyo, no? I just really hope na meron akong nasabi na nakapagbago sa ano niyo, mindset ninyo for tonight. And again, thankful ako, no, kay Bro Ax, kay Felin, other leaders dito sa IMG, no? I'm always be thankful sa inyo, grateful dahil wala man kaming chance na makapag-attend sa mga trainings ninyo dito sa TRM, but because of Leaders Call, naririnig namin yung mga inspiring stories ninyo, and yan yung nakakapag-motivate sa amin at saka sa team ko, no? So I am just new here in IMG, pero grabe yung vision ko talaga dito sa company, and alam ko talaga makakatulong to, no, at mga ibang family na matutulungan natin. Okay, so back to you, Bro Ax. Grabe. Hanggang ngayon, goosebumps. Thank you so much, SABC Dave Baños. Ano naman tayo? Mga 500 participants, bigyan naman natin ng virtual heart si SABC Dave Vallejo. Grabe, sobrang namove tayo lahat. At before mag-end tayo, tawagin natin ang ating Inang Reyna at Amang Hari, Inang Benj, Inang Feli Santiago, pasok po. Grabe, napaka-powerful talaga. So Dave, thank you so much for giving us your time tonight to share your journey. Grabe, I'm just amazed. So you're looking at the person who will be the future tycoon and billionaire in IMG. So naano ko na yan, na-project ko na yan. If you're 25 years old and you're early to siya, 200K a month. Imagine, 25 years old. 35 years from now, imagine. So na-compute ko na yan. You will be a billionaire pagdating mo ng 60s. Imagine, no, kung kami din nag-start at 25, dapat billionaire na kami ngayon kasi nasa senior years na kami. So don't lose this opportunity. Senior na sa atin ni Dave, how to be successful in IMG. You just have to commit and be willing, di ba, to change, to learn, and to work. Yung number 3 ang pinakamahirap. Kasi dyan talaga matest yung commitment nyo kung tutuloy nyo o hindi. Kasi yung number 3, dyan talaga pwede mag-give up. Kasi hindi naman talaga siya madali, di ba? Dadaan ka talaga sa hirap, pero wala namang madali nga, di ba? Kung sa trabaho nga, you're willing to work for 30 to 40 years. Imagine mo, kami nga ni Benji. I worked for 25 years sa corporate, si Benji 30 years. So imagine mo dito sa IMG, 3 years lang. Yung sweldo namin, nakuha na ni Dave today. Imagine mo, 200K a month. Yun yung sweldo namin on our 25th and 30th year sa trabaho. So, ayan, yan na yung living proof that IMG can really, supercharge you to achieve your dreams. So, stop doubting, stay committed, and this is your chance. So we still have, ano ba ngayon? 17. We still have 15 days. Day 1 ngayon to complete your MD or your SMD para dire-diretso hanggang CEO na. Nagawa nila, si J. Mark, di ba? Nagsalita na si J. Mark dito, si Dave. I was really surprised to know na 25 years old lang pala siya. Tapos SEBC, grabe. And I can attest to their talaga, grabe yan sila. Talagang di sila nahiya mag-approach, di ba? Ganon. If you're willing to learn,
Like us, kami nilapitan namin lahat kung sino yung mga galing. Pumunta kami ng Cebu, di ba? Talagang inalam namin paano nila ginagawa ni Ma'am Ginalyn kasi sila lagi yung number one sa ano. Pumunta kami ng Cebu, talagang pinag-aralan namin. And yan, ganyan din yung if you're willing to learn, talagang you don't be ashamed to approach yung mga magagaling dito. Yun ang maganda sa IMJ kasi you can go to any mentors. Di ba? Alamin mo, bakit ka ba magaling? Ano bang ginagawa mo? And lahat ng mentors dito are very generous to share. So you just have to be assertive. You just have to be aggressive. And keep fighting for your dreams. Because in IMG, your big, big dreams can really come true. Thank you, Dave. Thank you, Ma'am Feli and Sir Bench, no? Malaking tulong talaga kayo dito. You are a blessing to everyone. Ikaw, Hindi, dapat yung sila faith muna bago tayo. bakit sila fake? Sige. Oh. Bakit sila faith? Ax, sino pa ba ang EBC nandyan? Pa-comment din natin. Si Jerry. Tawagin po natin ating mga EVCs. At yan, Pops Jerry. At kung may question kayo, may gusto ba kayo tanong kay Coach Dave, i-type nyo lang sa chat box. Pops Jerry. Ask to unmute po kayo. Ask to unmute. Okay, ayan, maraming salamat Dave at talaga naman nakaka-inspire. Gabi, 25 years old. Okay, ako lagi ko sinasabi, 23 na ako nung malaman ko to, no? 23 years in service. Talagang dami na sayang. Okay, pero ayan, marami lang talaga nagpapatanong, Dave, kung may girlfriend ka na raw ba o wala. Ayan. Ayan. Joke lang yon, pero marami seryoso dyan. Okay. Again, very inspiring. Yung ginawa nyo ni J. Mark at ni Jericho, talagang trailblazing yan. And talagang ngayon, wala nang magsasabi na mahirap maging CEO dahil napatunayan nyo na in less than 1 year ay pwede talagang maging CEO. And ayun, we're so happy na nag-share ka ngayon dito sa Partners Training. Yun lang, maraming salamat ulit. Yan, thank you po, Pops Jerry. And by the way, mag-open cam na po tayo habang nag-share yung ating mga EBCs. May mag-picture na po later. So, yun ang Malvin. Hello. Dave, congratulations and thank you. Okay. Well, ang masasabi ko lang, 3 years ka pa lang, no? Grabe, ang dami mo ng accomplishment. Ang laki na ng team mo and you're the fastest talaga, no? And youngest and fastest, di ba? So yun ang maganda doon. And dito naman sa IMG, yun ang nakaka-challenge doon, no? Yung merong mas mabibilis at mas magagaling sa iyo. Yun ang maganda dito sa IMG na ang daming mga new born leader, new great builders na nilulook up namin kahit kami matagal na rito. So hindi pwedeng sabihin ko na alam ko na lahat 'yon, no? So kaya kanina lumabas ako, meron lang akong pinikap dito sa May Bermosa, pero we make sure na naka-tune in ako dito sa Partners Training dahil sino ba naman ako hindi makikinig sa SEBC kahit sabihin niyo ng 10 years pa lang, more than 10 years na ako sa IMG, no? And kanina may nag-chat dito, no? Gusto ko lang siya sagutin. Sabi niya dito, nakaka-inspire po talaga lahat kayo mga successful na maging katulad niyo ako. Actually, hindi mo kailangan maging katulad si Dave or kami dito. Pwedeng mas higit pa sa amin at siya na yung napatunayan kay Dave Vallejos. Again, bro Dave, thank you at nag-message ka sa akin one time. Okay, congratulations. You deserve the income, okay? The promotion, the achievements. Isa na lang ang kulang sa iyo, yung benefit number 49. Okay, hinahantay natin. And hit mo yung pre-SUV dahil nasa position ka na eh. Yan diyan na papunta yan eh. Okay, congratulations again Dave and to your team and Merry Christmas.
Back to you, Ax. Coach Arnel Pablo, pasok po. Ayan. Ayan, thank you, SEBC Dave Vallejos. Nakaka-inspire, no? Nasagot na yung unang tanong kung single ka. So, yung pangalawang tanong ko, pwede ba ako magninong sa kasal mo dun sa SMD ko? Ay, ano ba yung nasabi ko? May manok ako dito, may manok ako 3 so, nag-message na ako, ano na lang mamaya. Hindi, pero sa totoo lang, no, yun nga, talagang dami namin natutunan, nakaka-inspire, talagang parang in-empty ko na yung aking cup. So nag-message ako sa iyo, Dave. So I hope pagbigyan mo yung sinabi ko na i-coach mo ako. Seryosohin mo ako, totoo yun. So gusto ko magpa-coach, no, Dave. Alam mo naman yung message ko sa iyo last time nung nag-message ka sa akin na basta nag-message ka sa akin na na-promote ka. Totoo yung sinabi ko na nag-run kami ng EBC dahil na-promote ka ng EBC. So, kailangan talaga merong inspirasyon. Sabi ko, grabe yung batang yun. 25 years old, EBC. So, sabi ko, kailangan na natin maging EBC. At, totoo po yun. Inamin ko kay Dave yun. Nung minsan kami mag-usap, nag-chat kami, na sabi ko, nakaka-inspire. At ngayon, thank you sa inspiration dahil SEBC ka na. At yun yung talagang nagpo-push sa amin na talagang ma-achieve din namin kung ano yung na-achieve mo, no? Kaya thank you, wag kang titigil lang magbigay ng mga magagandang inspirasyon lalo na sa mga kabataan, no? Na mga kabataan tulad namin na talagang alam mo na magkakaidaran lang naman tayo dito. So yun lang. So basta happy ako dahil narinig ko yung sharing mo ngayon, Dave. No? Thank you so much and I hope mag-message mag-chat tayo ulit mamaya. Thank you. Thank you. Coach Faith and Paul Puno, nandito po ba kayo? Can you unmute po? Ayan, hello. Dave, thank you for sharing for us tonight and today, diba? This afternoon kasi grabe you challenge us, diba? Talagang you awaken us again kung how we really should achieve yung talagang position. And I see your big heart. Yung reason you well deserve SEBC promotion kasi talagang yung puso mo to help people and your vision and passion in doing IMG remind us to be how to be you po. Diba? So thank you for sharing and inspiring a lot of us here tonight. And God bless. Yun lang. Ayan, syempre, nandito din. By the way, open cam po tayo ha. Nagtitingin na si Coach Dave ng mga participants. Malay nyo. Open cam habang mag